Pwede nyo ma-view, mabasa nyo na yun ang daghan, no? So siya, second floor, yung plan view, so delay. So makita ninyo I see idea of that. Maybe like, yeah. Yeah, back up. 1, 2, 3, one more. Straight like that. the fire extinguisher left. Clinker nito, clinker storage. Galing sa kiln, ito yung mga finished product. So, dadaan pa yan sa finish mill para to further compress. So, yung further right, heading as is yung coal mill storage. Yan yung mga coal na preparation para mga as fuel sa kiln. So ito yung former old line, no? Line number 1 na tawag namin, but demolish na. Nandyan yung dati yung isang kiln, yung wet process. Kaso yung wet process kasi is very expensive to operate. Dry process na. Dry process na ngayon. So demolish na, is added area ngayon dito. Sorry, ito pala yung mga yung mga materials ng gypsum na hinalo sa dito yung limestone papasok. Gypsum. Imagine mo 60s, 70s, 80s, ilang dekada na itong cement na more than 50 years old. So at least Hindi 64 years, 65 na. 65 years na, 6 decades. Oo. Pag first year, 1 year pa lang. Production niya, sir. Daytime lang, sir. 24 hours. 24 hours. Kala ko elementary pa lang tayo. Hindi pa man. Pati yung sir, yung from quarry to dito sa stockpile, 24 hours din. Hindi, yung quarry may allotted daytime siya. Daytime lang. Pero yung what I mean is yung operation Sa planta. Sa planta 24/7 yan sir. Kahit New Year, kahit Pasko, nag-ooperate yan. So shifting yung mga tao. Walang holiday yung planta. Walang holiday. May mga designated holiday naman sila. Bawat empleyado. So ito yung conveyor na 7 kilometers away from. Dito na yan sa ship na sa Galing sa quarry, sir, quarry. sa quarry lang. site ito, sir. Quarry. Papuntang Yung quarry supply site. ng limestone. Yung galing sa may bundok. Anong ganyan, sir? Barangay, sir? Specifically. Unawa naman siguro siya. Part of Bunawan. Malaki kasi yung area na yan eh. In fact, yung iba ni-reforest na siya. Yung hindi na tapos na ba? Kung ba ginamit na yung Ikaw na siya, convert na siya. converted na into siya, parang na Binabasag na siya. basag na. Pero yun sa quarry talaga, Luki-luki. boulders yun. Boulders yun na doon. Nag-ano lang ngayon yung kiln, medyo may konting maintenance. Kasi kung wala maintenance yung kiln, medyo busy masyado dito, hindi tayo makapasok. Yung mga equipment, hawal materials doon. So, ito yung inner part na talaga ng planta. Yan is, yung diameter na yan, yung pwede makapasok itong sasakyan. Yun na pa rin bodega. Kita natin bodega. Bodega lang yan. Yun ba yun, sir? Hindi, ibang factory na yan. May bodega rin doon ng Union. Yung so na Kasi sir, banda. sa 1-3 rin kami, sir. Pasko. Ngayon, additional project 1-2.
Bali, Sampling rin kami dun sa bodega lang dun sir, delivery lang ng phone. Ang yun yan kasi dating pangalan ni Holcim yan. Tapos way back 2015, ginip up na ni Holcim yung pangalan na yun. Kaya kinuha nila. Kinuha ulit ng Finma Group, tayo sila na cement plant nila. eh, sorry, tatanong ko kung anong relation din sa'yo. Kinuha lang pala yung pangalan. Yun talaga is the former name. Kaya yung tinanong ko sa'yo kanina, sabi ko, yung dating pangalan nito. Yung Galba Steel sir, sa kanila rin yun sir? Yung Galba Steel is Finma pa rin yan. Yun Galba Steel. Yung manufacturer kasi ng May inenta naman kasi that time when way back 97 nagkaroon ng Asian crisis, di ba? So syempre nagkikit siguro si Finma dati. So binenta nila. Tapos nakabilib kasi yung Holcim. Ito Ngayon, by sir. the way is ito yung raw mill silo, vertical raw mill, no? vertical. Tapos yung tapat niya is sorry, doon pala yung vertical raw mill. Ito yung preheater. So after na ma-homogenize yung material doon, papasa dito. Hulog galing sa taas. Sasaluin yan doon sa kiln. Bali yung kiln ganon, pasok yung materials, homogeneous. Powdered form yun siya. Tapos i-expose mo sa very high temperature of 1500 degrees Celsius. Yung material magpo-fuse yan siya. Fusing. Tapos yung fusion niya yan, magiging clinker yung word like that. By the way, yung AFR na banggit ko, ito yung mga rice hull. May conveyor yan dyan. Papasok dito sa preheater and then hulog yan sa calciner. Tapos masunog yan siya sabay doon sa coal. So mababawasan yung percentage ng coal replacement with rice hull. So yan yung purpose ng rice hull. So may howler na lang sila o Ito, galing sa site sir, hinahawal ito. Yan yung delivery dito. Yan Yan, yung, yung rice hull. yan yung thesis namin sa undergrad. Sinubukan namin ihalo sa semento yung rice hull. Burnt na rice Oo, hull. maganda yan. Silica yan siya eh. Lumakas yung strength ng Lakas yung strength ng konkreto mo. So ito yung kiln, yan yung kiln, naka-shutdown lang. Yan yung kiln, no? Mainit masyado yan pag kung umaandar yan. O-operate. 50 liters mo yata yan. Tapos yung diameter niyan is nasa 10 liters yata. So may bricks yan sa loob. Tapos mainit pa siya. Diyan yung nagpa-fuse yung material. Those of shell, limestone, silica, yan. Galing doon sa preheater. Ulog dyan, pasok siya. Tapos sa bungin. So pagkatapos niyan, magiging clinker. Lalabas yan siya dito sa cooler. Ito yung cooler. So from 1500 degrees Celsius down to 100 degrees Celsius na. So ito yung cooler. Naka-cool siya. Tapos after na maano yung clinker, nalahin yan doon sa clinker storage para mapapupardar ng mabukal-bukal siya. And then after Mechanical that, structure. dadaan tayo sa finish mill o yung ball mill ginatawag nila sa iba. Yan yun, nandyan yung finish mill, makikita natin. Yan yung byproduct ng clinker na galing dito sa raw mill, ganun size niyan clinker. Papasok dyan sa introduce yan dito sa finish mill. So makikita natin yung finish mill. So magagrind yung mga clinker, magiging powdered form na cement. Technically cement yan siya. Para hindi siya agad meron pa siyang time na hindi agad siya matigas, ma-expose sa tubig. Lagyan siya, ihalo yan siya ng gypsum. Gypsum is a retarder. Ayan yung finish mill, naka-shutdown yung finish mill number 3 na yun. Ayan yung mga ito yung finish mill thing. So kung under operation siya, may ikot, malakas yung ikot niya. May ikot So, yan. galing dito, yung clinker pasok dyan sa finish mill. So mapulverize yan siya, staging, tatlong stage yan siya. Paglabas niya dito, semento na. So bumba na yan siya sa mga silo. May pupunta na silo doon, silo 6 and 7 and 8. Merong silo dito 4 and 5. Yung 4 and 5 silo is dedicated. Ito yung endpoint ng finish mill. So
papasok yan siya dyan sa silo. So, pupunta muna tayo sa central control room, CCR. Ito yung dating area na wet process na sabi ko kanina, dinimolish na. It's Sampling something para sa cement, sir. yes, yes. Then ibang department rin yung dun sa concrete. Oh, yung QA. Yung sa concrete yan, iba yun. Sa TSP yun, mga technical ano yan. Iba rin yung sa Technical mga services. laboratory, mga chemist, sir. Ganun. Iba din yun dito na sa QC. Cement kasi ito, more on cement, ano to, mortar ito yung Cement and mortar. monitor. Yung nandoon is concrete. So application yun sa kanila. Physical and chemical test. Yes, physical and chemical. So ito yung ano na ngayon. So ito yung roamer silo. And nandiyan yung kiln. Doon tayo sa opposite side. Turbine. Pasok tayo sa control room. Sabi mo, ito itong nag-anaragod sa gayring. Ano mo ito? Nag-alien. Ha? Kaupan niya. Amen. Happy birthday, Ma'am Kay. Ma'am Kay, happy birthday. Salamat sa balat. Thank you, Utiko. Anong masasabi mo, sir? Ang masasabi ko ay masarap yung mga konkreto nila.